Habang nag-uusap ang lahat ng tao sa loob ng bahay para sa mga gagawing karagdagang paghahanda sa nalalapit nilang kasal, biglang may kumatok sa main door. Pagbukas ng pinto, isang hindi inaasahan na tanawin ang bumungad. Isang babaeng gusgusin. "Excuse me, ma'am?" sabi ng gwardya. "I'm looking for Sheikh Rafi Al-Masri." Narinig iyon ni Rafi mula sa loob. Agad na lumapit at may halong pagtataka at kaba. Nang makita nito ang babae, napahinto ito. Parang natigil ang pag-ikot ng kamay ng oras. "Rafi!" nanginginig na tinig ng babae. "It's me!" Napalunok naman si Rafi. Ang mga mata niya ay tila bumalik sa nakaraan. Halos hindi siya makapagsalita. "Marisa!" Halos pabulong niya ang saad. Lumapit din ang nagtatakang si Elena. Kasi hindi pa bumabalik sa usapan ng fiancé at natigilan din itong makita kung sino ang babaeng kaharap ng mapapangasawa niya. At hindi maaaring magkamali si Elena. Ang babae ay ang dating asawa ni Rafi. Ito ang nasa picture frame na nakita niya sa silid ng kanyang inaalagaan. Ito ang asawa na sinasabi nilang matagal nang patay. Ang multo ng nakaraan na hindi nila inaasahan na muling magbabalik. Ilang linggo na lang bago ang kanilang kasal. "Elena," mahinang sabi ni Rafi na hindi maikoble ang pagkagulat. Tahimik ang buong bahay ng mga crews ng gabing iyon. Sa mesa, nakahain ang paboritong adobong baboy ni Elena, pero halos walang kumain. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may matinding lungkot sa kanilang mga mata. Si Elena Cruz, 27 taong gulang, ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Habang pinapanood ito, ang halatang pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Sa kabilang dulo naman ng mesa, nakahiga sa upuan si Enrico. Ang kanyang 8 taong gulang na kapatid na may leukemia. Maputla at bakas din ng matinding lungkot sa mga mata. "Elena, sigurado ka ba talagang aalis ka? Baka hindi mo kayanin doon," sabi ng kanyang ina. "Kakayanin ko, para kay Enrico. Para po sa atin. Tsaka wag na po kayo umiyak. Magiging masaya po tayo kasi sa kabila ng sakit ko, nagkaroon pa rin po ako ng mas malaking oportunidad sa ibang bansa." Tuluyan ang pumatak ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Ang ama niya naman ay napayuko na lamang at tahimik. Halatang pinipigilan din ito ang pag-iyak. "Palagi kang mag-iingat doon, anak, ha?" "Ate," sabat ni Enrico, "pag gumaling na ako naman ang pupunta sa abroad para ikaw naman ang magpahinga. Huwag mo muna ang isipin ng tungkol dyan. Ang mahalaga, gumaling ka muna." Tumungo si Enrico. Pinilit gumiti. "Opo ate, magpapagaling po ako. Pero magpapahinga ka rin doon, ha? Hindi puro trabaho. Baka kung ano naman ang mangyari sa puso mo." "Oo naman, pangako ko yan," sabi niya dito sabay ngiti, kahit ramdam niya ang mahinang kirot sa kanyang dibdib. Kinabukasan, bago magbukang liwayway, naganda na siya para sa biyahe. Isinabit ng ina sa kanyang leeg ang rosaryong pilak na minana pa raw nito sa lola nila. "Para gabayan ka ni Mama Mary, anak," sabi ng ina habang pinupunasan ng luha sa pisngi. "Huwag mong kalimutan na kumain sa oras, ha? At magpapahinga. Huwag mong pababayaan ang sarili mo roon. At huwag mo rin kakalimutan na magdasal." Tumango si Elena. "Opo, Nay. Tatawag po ako lagi." Lumapit si Enrico. Niyakap siya ng mahigpit. "Ate, huwag kang iiyak sa airport, ha? Baka isipan ng mga tao broken-hearted ka." Ewan ko sa'yo," sabi ni Elena, sabay tawa na may halong luha. "Magpagaling ka, ha? Yan lang ang gusto ko." Pagdating sa terminal, habang unti-unting humahaba ang pila ng mga pasahero, nasapo niya ang kanyang dibdib. Naroon na naman ang kirot. Mahina, ngunit paulit-ulit. Ngunit sa bawat pintig ng puso niya, inuusal niya ang pangako. Para kay Enrico. Para sa pamilya. Kakayanin ko. At nang marinig niya ang anunsyo ng flight papuntang Dubai, marahan siyang tumayo. Huminga ng malalim
at ngumiti kahit may luha sa mga mata. Sa unang hakbang papunta sa eroplano, pakiramdam niya ay tinatanggalan siya ng kalahati ng kaluluwa, ngunit daladala niya ang pag-asa. Mainit ang simoy ng hangin paglapag ni Elena sa Dubai International Airport. Marahan siyang naglakad palabas ng terminal, pinagmamasdan ng mga tao. Habang nakasakay sa shuttle papunta sa accommodation ng agency, nakatanaw siya sa mga matatayog na gusali. Walang ganito sa Pilipinas, lalo na sa lugar nila. Iyon ang nasa isip niya. Iba pala talaga rito. Mahinang bulong niya sa sarili. Ang mga kalsada ay malinis. Ang mga kotse ay tila lagi nagmamadali. At sa bawat pagdaan ng hangin, naroon ang paalala na malayo na siya sa tahanan. Pagdating ng accommodation para sa mga gaya niyang bagong dating na caregiver, 3 babae ang nakasama niya. Pawang mga kababayan din niya. Taga saan ka, sis? Tanong ng isa. Taga Pangasinan po, sagot ni Elena sabay ngiti. Ako naman taga Leyte. Ako nga pala si Mariel at siya naman si Ate Mabel. Mukhang bata ka pa kaya magiging ati-atihan mo kami rito. At saka huwag ka masyadong mahiyain sa amin ha. Iisa lang naman ang bansa na pinagmula natin. Ngumiti naman si Elena. Ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagod at kaba. First time mo ba mangibang bansa? Tanong ni Mabel. Opo. Kaya naman pala mukhang kabadong-kabado ka. Kailan ka ba daw dadalhin sa employer mo? Bukas daw po ihahatid na ako sa bahay ng employer ko. Sabi niya na mahina ang tinig. Hindi ko nga po alam kung ano mangyayari. Baka hindi ko po kayanin. Lumapit si Mariel at hinaplas siya sa balikat. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan, Elena. Ngumiti siya kahit pilit. Sana nga po. Nang gabi ring yon, habang nakahiga na ang lahat, hindi makatulog si Elena. Pinagmasdan niya ang kisame habang pinipigilan ng mga luha. Ang tahimik, walang ingay ng kuliglig, walang tawa ni Enrico. Kinuha niya mula sa bagang lumang cellphone at tiningnan ang litrato nila ng pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang larawan, naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Hinaplas niya iyon, huminga ng malalim at pilit na ngumiti. Kapag gumaling ka, Rico, uuwi rin ako. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, tinawag na sila ng agency staff. Elena Cruz, prepare your documents. Ihahatid ka na sa employer mo. Kumalabog ang dibdib niya. Pinilit niyang ngumiti habang inaayos ang uniforme. Sa salamin nakita niya ang sarili. Maputla, ngunit may tapang sa likod ng mga mata. Sa kanyang dibdib, nakasabit pa rin ang rosaryong bigay ng ina. Bago siya sumakay sa van, lumapit si Mariel. Good luck ha. Message mo ko kung okay ka na sa employer mo. Ngumiti siya at tumango. Salamat Ate Mariel. Ingat ka rin. Pag-upo niya sa van, muli sumiklab ang kaba sa dibdib. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng mga gusali at ilaw, pumikit siya at nagdasal. Panginoon, ikaw na po ang bahala. Tulungan po ninyo ako na kayanin to para sa pamilya ko. Mataas ang pader at malawak ang bakuran ng bahay na pinagdalahan kay Elena. Habang bumababa siya ng van, lalo pang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa labas pa lang, bakas sa agad ang kayamanan ng pamilya na pagsisilbihan niya. Marangyang hardin, mamahaling sasakyan, at mga security na nakasuot ng disente at mahigpit na anyo. Miss Elena Cruz? Tanong ng isang lalaki sa uniformeng kulay itim. Yes, it's me. Mahinahong sagot niya. Follow me. The sheikh is expecting you. Tahimik siyang sumunod. Pinagmamasdan ng bawat sulok ng bahay. Ang loob ay puno ng gintot marmol, tila palasyo. May mga chandelier. Sa dulo ng malawak na sala, may nakaupong lalaki. Matangkad, matikas, at may malaadonis na anyo. Mahinahon ng tinig ngunit may otoridad. You must be Elena Cruz, sabi nito. Yes, sir. May respeto naman yung sagot sabay bahagyang yuko. Tinitigan siya ng lalaki at tila sinusukat. I am Sheikh Rafi Al-Masri. Wika nito. You were sent here to take care of my daughter. Tumango siya ng marahan. Yes, sir. I will do my best.
Ilang sandali pa, dumating ang isang matandang babae, si Fatima, ang tagapamahala ng bahay. Elena, this way, I'll take you to Aya. Tahimik niyang sinundan si Fatima hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Sa dulo ng pasilyo, bumungad ang isang pintuan na may nakasabit na maliit na wind chime. Dahan-dahang binuksan iyon ni Fatima. Sa loob, may batang babae na mga 8 taong gulang. Nakaupo sa sahig, may hawak na puzzle na hindi pa tapos. Hindi ito lumingon nang pumasok sila. Tahimik. Wala man lang ngiti o reaksyon. Aya, mahinahong sabi ni Fatima. This is Elena. She will take care of you from now on. Hindi naman sumagot ni lumingon ang bata. Patuloy lang ito sa pag-aayos ng puzzle. Nilapitan ni Elena ang bata. Lumuhod siya at maingat na ngumiti. Hi, sweetheart. Sabi niya sa malumanay na tinig. I am Ate Elena. Walang tugon na tiningnan siya. Hindi mo lang na ito ginawa. Tumingin si Fatima, tsaka bumuntong hininga ng malalim. She doesn't talk anymore. Not since her mother died. Napatigil si Elena at bahagyang napatingin sa bata. So, kaya pala ganito to. Pagkatapos silang lumabas ng silid, ipinaliwanag ni Fatima. You're the 5th nanny we've had this year. The last one left after just 2 weeks. Sheikh Rafi is hoping you'll stay with us a bit longer than the others. Kinagabihan, habang inihahanda niya ang mga gamot sa maliit na tray, muling bumalik sa isip niya ang batang walang ngiti. Siguro kailangan niya lang ng kausap? Mahina niyang sabi sa sarili. Habang iniinda niya ang kirot sa dibdib, pinilit niyang umiti. Sa labas ng silid ni Aya, sumilip siya. Nakita niyang gising pa rin ito. Pinagmamasdan ng buwan sa bintana. Tahimik siyang kumatok, ngunit hindi pumasok. Tumingin naman ito sa kanya kaya tuluyan siyang pumasok at tinanong ito kung hindi ba ito makatulog at kung gusto ba niya nabasahan siya nito ng bedtime story. Pero ang bata ay umiling lamang. Kaya naman pagkalipas sa ilang sandali ay nagpaalam na siya dito. Good night, Aya. May inahang wika niya. I'll see you tomorrow. Kahit walang salita, nakita niyang bahagyang gumalaw ang kamay ng bata. Parang munting kumpas ng pagtugon. Ngunit si Elena, marahang isinara ang pinto. Iyon ang unang araw niya sa trabaho. Hindi siya nahirapan pero sana lang ay maging malapit naman sa kanya ang batang aalagaan niya. Maaga pa lang ay gising na si Elena. Tahimik ang buong bahay. Dala niya ang maliit na tray na may almusal patungong kwarto ng batang inaalagaan niya. Good morning, Aya. Mahinahon niyang bate. Di naman siya nilingon ni Aya. Tahimik lang ito nag-aayos ng kanyang mga laruan. Wala pa ring reaksyon, tila ba walang narinig. Nilapitan ni Elena ang bata at inilapag ang tray sa maliit na mesa. I brought you milk and your breakfast. They said you like milk, right? Ngunit imbes na tumingin, tinakpan lang ni Aya ang mga tenga at tumalikod. Sa kabila noon ay sinubukan niya pa rin itong kumbinsihin na mag-almusal na, pero lalo lang itong nagalit. At tinabig ang tray dahilan para mahulog ang laman nito. Alam niya na may autism ang batang ito, kaya naman hindi siya nagalit. Hindi niya ito pinagsabihan o kung ano man. Hinintay niya hanggang sa maging kalmado na ito. Bumalik siya sa baba, dala ang tray para kumuha ng bagong almusal ng bata at magtimpla ng panibagong gatas nito. Ilang minuto ang lumipas, sinubukan niyang muli na kausapin at kumbinsihin ito at buti na lamang ay mas kalmado na ang bata. Bagaman hindi nito naubos ang almusal ay hindi na ito nagalit o nagwala. Ngayon nga ay naglilinis siya ng kwarto kasi nagtantrums kanina si Aya at pinagtatapon ng mga laruan. Naglagay din siya ng mga bulaklak sa bintana at nilagyan ng maliit na sticker na may ngiti ang mga laruan. Habang abala siya, bigla na lang lumipad ang stuffed toy, tumama sa likod niya. Napatigil si Elena. Lumingon siya at nakita si Aya. Nakatayo, galit ang mukha. Don't touch my toys! Sigaw ng bata. Sa mula nang dumating siya sa mansyon, ito na ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita. Pero hindi siya nagalit. Sa halip ay ngumiti si Elena. Masaya nga siya na marinig niya ang tinig ng bata. Oh, I'm so sorry.
I'm just cleaning your toys so it'll be easier for you to play with them. Mas lalong napasimangot ang bata at umupo ulit sa sahig. Tahimik na nagkulong sa sarili nitong mundo. I'll bring them back to their place, okay? You don't need to be mad. Maingat niya rin sinabi dito. Sa tanghalian, mahirap na naman na pakainin si Aya. Kailangan niya ulit itong pilitin at kumbinsihin. Nilapitan niya ito at dahan-dahang nagsalita. You know, Aya, sabi niya, my brother used to refuse to eat too when he was sad. But you know what I used to do? Tahimik lang ang bata. I always told him how delicious the food was, and when he smelled it, he'd want to taste it too. Nagkunwari siyang tumikim ng pagkain. This chicken's really yummy and smells really good too. Bahagyang lumingon ng bata. Kunot noo, pero tumitig sa kanya. Do you want to try some? Tanong ni Elena. Hindi naman sumagot si Aya. Pero makalipas lang ang ilang segundo, lumapit ito at kinuha ang kutsara. Ngumiti naman si Elena. Isa itong maliit na tagumpay. Pagdating naman ng hapon, habang binabasa niya ang kwento ng The Little Prince, lumapit si Aya ng walang imik at naupo sa tabi niya. Tahimik lang silang dalawa. Si Elena ay nagbabasa, habang si Aya naman ay nakikinig pero hindi siya nito tinitingnan. Nang matapos ang kwento, marahan niyang sinabi, You like the story, didn't you? I saw you listening. Hindi naman sumagot ang bata. Pero sa unang pagkakataon, sumandal ito sa balikat ni Elena. At habang pinagmamasan niya ang bata, marahang napangiti ito sa kanya. I'll read you as many stories as you want. Samantala, sa labas naman ng kwarto, natanaw sila ni Sheikh Rafi. Tahimik ito nakamasid, nakakunot ang noo. She lasted 3 days. Nito sa sarili. No one's ever done that before. Maagang nagising si Elena, gaya ng nakasanayan. Habang nilalatag niya ang mesa para sa almasal ni Aya, napansin niyang may kakaibang sigla sa umagang iyon. Hindi na ganong kabigat ang katahimikan ng bahay. Sa di kalayuan narinig niya ang munting yabag ni Aya. Mahinihingak pang na dati ay ayaw pang lumabas ng kwarto. Ngumiti siya. Good morning, Aya. Malambing niyang bate. Tumingin naman saglit ang bata. Walang imik. Pero hindi rin tumalikod gaya ng dati. Umupo ito sa mesa at sa unang pagkakataon ay hinawakan ng kutsara ng kusa. Sa totoo lang, ay hindi niya na-expect na dito sa kusina mag-aalmasal si Aya. Ang plano niya nga sana ay dalhin ulit sa kwarto nito ang breakfast nito, kaya shocking din sa kanya na dito ito kumain. Kahit nga ang ilang mga kasambahay nagulat din, pero hindi na nagtanong. Nang nag-comment kasi baka magalit si Aya. Samantalang si Elena naman ay masaya kahit ilang araw pa lang siya dito sa mansyon, may improvement na kay Aya. Habang nag-aalmasal si Aya, dumating naman ang ama nitong si Sheikh Rafi. Suot nito ang puting disdasya. At kagaya ng nakasanayan ay seryoso at malamig ang ekspresyon. Good morning, Princess. Cold si Sheikh Rafi, ngunit pagdating sa kanyang anak ay napaka-sweet nito. Isa iyon sa mga unang napansin ni Elena sa amo noong unang araw niya dito. Hindi sinagot ni Aya ang ama kahit pa humalik ito sa sentido ng ama at sanay na roon ng Sheikh. Akmang uupo na rin sana ito ngunit natigilan ng marinig ang mahinihing tinig ng anak. Daddy, I ate. Maging si Elena ay nabigla rin. Napatigil si Rafi. Halos hindi siya makapaniwala. Matagal na panahon na mula nang huling marinig nito ang boses ng anak. You did? Nauutal na tanong ng Sheikh. At nang tumango si Aya, agad itong tumingin kay Elena na noon ay nakatingin lang kay Aya. Napangiti naman si Elena nang madama ang titig ng Sheikh ay bumaling siya dito. Makikita sa mga mata ng Sheikh ang labis sa tuwa. Siguro dahil nagsasalita ng anak nito at may improvement na sa socialization nito, unlike before sa mga nauna nitong nani. Makalipas ang ilang araw, mas madalas nang nakikitang naglalaro si Aya sa hardin, habang si Elena naman ay nagbabantay lang sa tabi. Pinagmamasdan nito, at sa veranda, pinagmamasdan ni Rafi ang tagpong iyon. Tahimik, ngunit malalim ang iniisip.
Lumapit ang isang tauhan ng Sheikh, si Rav, at napatitig din ito kay Aya na naglalaro. "Sir, it's been a long time since Aya played outside." Tumango si Rafi. "Yeah, she used to stay inside all day. Wouldn't even open the curtains. She's changed a lot since Elena arrived." Hindi naman agad sumagot ang Sheikh. For a moment, he watched Aya twirl in the sunlight, her small hands reaching toward the sky. "She lasted a week. No one ever did that before." Napatingin din sa Sheikh ang tauhan. "Week? That's how long it usually takes for people to leave. But she's still here. And for some reason, it feels different this time." Habang pinagmamasdan ng Sheikh si Elena, tila may kung anong init naman si dibdib na hindi nito maipaliwanag. Hindi lang basta caregiver ang Filipina na dumating sa kanilang buhay. May kung anong kakaiba sa babaeng yon. Hindi pa nito masabi kung ano sa ngayon, ngunit isa lang ang sigurado. Ang Sheikh, kakaiba ito sa lahat ng mga namasukan sa mansyon, kaya marahil malaki ng tiwala dito ni Aya. Kinagabihan, naglakad ang Sheikh papunta sa kwarto ng anak. Doon ito nadatnan ng Filipinang nani ng anak na si Elena. Binabasahan ng kwento ang bata. "Once upon a time," sabi ni Elena, "there was a little girl who forgot how to smile. But one day, someone came and told her, 'It's okay to be happy again.'" Nakatingin lang sa kanila ang Sheikh at pakiramdam nito ay may kung anong mainit na palad na humaplos sa puso nito nang makitang walang kahirap-hirap na nakatulog ang anak. Sa ngayon, masaya na ang Sheikh na makita ang ganoon ang anak. Madaling araw na, tahimik ang buong mansyon. Tanging mahinang ugong ng aircon at marahang tiktak ng orasan ang maririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, isang sigaw ang gumising kay Elena. "Miss Elena, Aya needs you." Tawag ng kasambahay mula sa labas ng pinto ng kwarto niya. Agad naman siyang tumakbo papasok sa silid ng bata. Doon niya nakita si Aya na pawis sa pawis, nanginginig at umiiyak habang nakapikit. "No, Mommy, please don't go." Bulong ng bata sa pagitan ng hikbi. Lumapit si Elena, marahang hinaplos ang buhok ng bata. "Shh, Aya, it's okay. It's just a bad dream. I'm here. I'm here." Dahan-dahan niyang niyakap ang bata. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng munting puso, maging ang takot nito. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Awitin siya ng ina. Mabuti na lang at kumalma naman si Aya. Iyon na nga lang, matapos noon ay ayaw na nitong umalis sa tabi nito. Hanggang sa sumunod na mga araw, ang gusto ni Aya ay ang kasama lang siya nito. Kahit sa pagtulog ay gusto ni Aya na nasa kwarto lang siya nito at hindi na umalis. Ilang gabi matapos managinip si Aya, hirap na itong makatulog. Katulad ngayon, nahihirapan na naman si Aya at isa sa mga nakakapagpatulog lamang kay Aya nito nagdaang araw ay ang pag-aawit niya. Kaya marahan siyang kumanta. "Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan." Ang tinig ni Elena ay malambing, may lungkot ngunit may init, parang yakap ng ina. Iyon ang unang beses na inawitan niya ng Tagalog song si Aya, at marahil nagtaka ang bata sa bagong lengguwahe na narinig. Binuksan nito ang mga mata, tumitig sa kanya, at sa unang pagkakataon, ngumiti. "Miss Elena?" Mahina nitong bulong na nauutal pa ang tinig. "Can you sing again?" Ngumiti naman si Elena. "Of course, Habibi. Anytime you want." At nang muling umusan ng awitin, yumakap si Aya sa kanyang mahigpit. Parang ayaw nang bitawan. Paborito rin ni Elena ang awiting iyon. Isa kasi iyon sa madalas na kantahin ng ina kapag pinapatulog ang kapatid niyang si Rico, at natutuwa siya kasi nagustuhan din ni Aya ang kanta at iyon ang nakakapagpatulog dito. Sa kabilang silid, si Sheikh Rafi naman ay nakaupo pa sa opisina. Hindi siya makatulog kaya tinitingnan nito ang monitor ng CCTV sa kwarto ng anak. At doon nito nakita
ang tanawing hindi nito inaasahan. Ang anak nitong matagal nang takot sa ibang tao, ngayon ay nakayakap sa isang babae na hindi pa nito lubos sa kilala. Tahimik, payapa, nakangiti pa habang pinapakinggan ang inaawit ni Elena na sa tingin ng Sheikh ay awitin mula sa bansa nito. May kakaibang init sa dibdib nito, parang unti-unting natutunaw ang yelo roon. Napalitan ng init dahil sa nakikita. Hindi rin ito namalayan ang ngiti. Kinabukasan, nakita nito si Elena sa kusina. Tahimik na hinahanda ang almusal ni Aya. Lumapit dito ang Sheikh. Napatingin naman dito ang Sheikh at agad na nagbigay galang. I saw what you did last night. Wika ng Sheikh. You sang her to sleep? Yes, sir. Aya only falls asleep when I sing to her. I'm not familiar with many English songs and I've already sung all the ones I know to her. I sang one of my favorite Filipino songs instead. Nag-aalala na tumingin si Elena sa mga mata ng Sheikh. Did I do something wrong? Umiling naman si Rafi. You didn't. In fact, I'm happy you did that. You helped her in a way. I never could. My daughter smiled because of you. Ngumiti naman si Elena. At sinabi na ginawa niya lamang ang kanyang trabaho, ngunit halata sa Sheikh na malaking pasasalamat ito sa kanya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala mang salita, ngunit pareho nilang naramdaman ang isang bagay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Matapos ang gabing iyon, mula noon ay mas naging malapit na si Aya kay Elena. Lagi na ito nakadikit sa kanya. Laging nakangiti. At sa tuwing maririnig ni Sheikh Rafi ang tawa ng anak mula sa silid, hindi nito maiwasang mapangiti rin. Isang umaga, habang nag-aalmusal, nilapitan ng Sheikh si Elena. Elena? Nito sa mababang tinig. This Friday, I want to take Aya out. Maybe a picnic in the desert. Would you like to come with us? Me, sir? Gulat niyang tanong. Yes. Tumango ito. Aya won't go without you. And I think we all need some fresh air. Ngumiti naman si Elena at marahang tumango. If that's what you wish, sir, then I'll go with you. Dumating ang araw ng picnic. Maliwanag ang sikat ng araw. Tila sinadya ng langit na magbigay ng magandang panahon. Tahimik lang si Elena, nakatingin sa tanawin. Sa medyo kalayuan ay may mga bundok ng buhangin na tila kumikislap sa araw. Beautiful, isn't it? Tanong ni Rafi habang nagmamaneho. Tumango siya at hindi mapigilan ngumiti. As if we're in another world, Sheikh. Call me Rafi, sabi nito. Since we're outside, you can address me by my name. Bahagya namang natigilan si Elena pero sumang-ayon. Opo, Rafi. Ngumiti naman sa kanya si Rafi. At doon sa unang pagkakataon, parang tumalon ang puso niya. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa kung anong damdaming matagal yan ang kinikimkim. Pagdating nila sa picnic area, inilatag ni Rafi ang malaking banig at basket ng pagkain. Si Aya naman ay agad na tumakbo. Hawak ang laruan nitong camel. Miss Elena, look! My camel is running! Tawa ni Aya. Ngumiti naman si Elena sabay tawa rin. Careful, Aya! Habang pinagmamasdan ni Rafi ang dalawa mula sa malayo, tila may kung anong kirot at saya ang sabay na bumabalik sa dibdib nito. Sa bawat halakak ni Aya, nararamdaman din itong bumabalik ang damdamin ng pagiging ama. Ang saya, ang init, at ang pagmamahal. At sa bawat ngiti ni Elena, nakikita nito ang kababaang loob na matagal na nitong hinahanap. Hindi nagmula sa marangyang pamilya ang dalaga, hindi rin matapang magsalita. Ngunit bawat kilos nito ay puno ng malasakit at lambing. Napaisip si Rafi habang pinagmamasdan ang dalawa na maglaro sa ilalim ng araw. How can someone so simple bring so much life back into my daughter's life? Lumapit si Aya kay Elena. Hinila ito patayo. Bagaman mahina at utal pa rin ang tinig ni Aya, mas naging palasalita na ito. Miss Elena, let's build a sand castle. Ngumiti naman si Elena. Sure.
Habang naglalaro sila, umihip ang malamig na hangin. Pinalid nito ang suot na bestida ni Aya at ang mahabang buhok ni Elena. Hindi naman nakakilos si Shek at nanatili lamang ito nakatingin sa dalawa na naglalaro. Sa anak na napakahalaga sa buhay nito at sa isang tao na hindi nito lubos akalain na magbabalik ng sigla nila. Ang dalawang babae, sa hindi niya akalaing paraan, at dahan-dahang binubuhay muli ang puso nitong dati sarado. Sa mga sandali na yon, tila ba nahalina si Rafi. At si Elena naman, habang tinutulungan si Aya ay napapatingin paminsan-minsan sa direksyon ni Rafi. Dahil naman niya ang titig nito sa kanila, hindi niya maipaliwanag ngunit tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata, parang sandaling humihinto ang oras. Sa ilalim ng araw ng desyerto, may dalawang pusong nagsisimulang tumibok muli. Tahimik ang biyahe pa uwi mula sa picnic. Si Aya ay mahimbing na natutulog sa likod ng sasakyan, yakap ang stuffed camel na binili ni Rafi para sa anak. Si Elena naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng pagdilim ng langit habang unti-unting nilalamon ng gabi ang ginintoang buhangin. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may kumikirot na sakit sa kanyang dibdib. Isang sakit na pilit niyang tinatago sa lahat para lang magtagal siya sa trabaho na ito. Ilang beses siyang makaramdam niyon nito mga nakaraang linggo. Pero lagi niyang iniisip, kaya ko pa. Para kay Rico. Kailangan kong kayanin. Are you alright? Tanong ni Rafi nang mapansin ang pamumutla ni Elena. Ngumiti siya kahit pilit. Yes, Shek. I think I'm just a bit tired because of the heat. Tumango naman si Rafi, ngunit hindi nawala ang bakas ng pag-aalala sa mga mata. Pagsapit nila sa mansyon, agad nilang inilipat si Aya sa kwarto nito. Paglabas si Elena sa silid ng bata, bigla siyang nakaramdam ng matinding panghihina at nanikip lalo ang dibdib niya. Nagdilim ang kaniyang paningin. Shek, Rafi, mahina niyang sambit bago tuluyang bumagsak sa sahig. Elena! Mabilis naman na sigaw ni Rafi nang makita nitong mawala na ng malay. Agad nitong binuhat si Elena at tinawag ang driver at nagbilin sa mga maids na bantayan ng anak. Let's go to the hospital now. Dinala nila si Elena sa ospital at doon nito unang narinig mula sa doktor ang totoo. Sheikh, your caregiver has a congenital heart condition. She's been taking light medication, but based on her records, she's been skipping her checkups. If she continues to overwork, it could be dangerous. Napatigil si Rafi. Why didn't she say anything? Pagkatapos ng ilang oras, nagising na rin si Elena. Namumugto ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay si Rafi. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Seryoso ang mukha ngunit puno ng pag-aalala. Why didn't you tell me, Elena? Malamig ang tono nito. Do you think I would have let you risk your life for work? Sheikh, I need this job. My brother is sick. He has leukemia. I have to keep sending them money for treatment. And I don't know what we'll do. Sandaling natahimik si Rafi. Please, Sheikh, let me stay. I need this job. My family depends on me. Do you think I would fire you for being sick? Nag-angat siya ng tingin. Nanginginig pa ang boses. It's just that most employers don't want someone who's sick. They think we can't do our jobs properly. Napabuntong hininga si Rafi. Elena, you've done so much for Aya. You've brought her smile back. You're part of this household now. I'm not going to dismiss you, but you have to promise me one thing. Ano po yun? Mahina niyang tanong. Take care of yourself, the same way you take care of my daughter. Napaiyak si Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pag-unawang nararamdaman niya. Opo, Sheikh, I promise. Tumango naman si Rafi at sa unang pagkakataon, may kakaibang lambing sa tinig nito nang sabihin. Good, because I can't afford to lose another person who makes my daughter smile. At sa gabing iyon, habang nakatingin si Rafi sa natutulog na si Elena, unti-unting nabuo sa isipan nito ang isang katotohanan na matagal na nitong tinatakasan. Maagang nagising si Elena kinabukasan.
Kahit sinabi ng doktor na kailangan pa niyang magpahinga, pilit pa rin siyang bumangon. Hindi siya mapalagay. Ayaw niyang isipin si Sheikh Rafi na mahina siya. Pagbaba niya sa kusina, naamoy niya ang aroma ng kape. Laking gulat niya na makita si Rafi ang mismo nagtitimpla nito. Suot ito ang simpleng polo, nakataas ang manggas. Iyon ang unang beses na nakita niya ang Sheikh na ganito ang suot, kaya naman nagulat siya. Gwapo na ito sa normal itong sinusuot, ngunit tila ba mas lalo itong naging makisig tingnan ngayon na ito ang suot ito. Sheikh? Gulat niyang tanong. Good morning. Sagot naman ni Rafi na may bahagyang ngiti. You should be resting, Elena. Oh, don't worry about me. I'm fine. I would feel wrong to rest when I'm supposed to be working. Let me help you make the coffee. Sagot niya habang mabilis na lumapit. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi sinasadyang natapig niya ang tasa sa mesa. Pareho silang napatigil. Ang mainit na kape ay kumalat sa sahig at sabay silang yumuko para pulutin ang basag na peraso ng tasa. At doon, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Sandaling huminto ang mundo ni Elena. Ramdam niya ang init ng balat ni Rafi. At nang mag-angat siya ng tingin, tumama ang mga mata niya sa mga matang kailalim. Tila nangungusap ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Walang nagsalita. Tanging malalim na paghinga lang ang naririnig. Elena, mahina ngunit mabigat ang tinig ni Rafi. Sorry po, Sheikh. Mabilis siyang sagot, pilit na iniwas ang tingin. Ngunit bago pa siya makalayo, marahan siyang hinawakan ni Rafi sa kamay. Don't be sorry, sabi nito. Are you hurt? Nagwawala ang puso ni Elena. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya, kaba, o sa kakaibang tubok na nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang lalaking ito. I'm not hurt, Sheikh. Well, be careful next time, sabi nito. Mula noon ay tila may nagbago na sa pagitan nila. Tuwing nagkakasalubong sila sa hallway, tila humahaba ang oras. Ang mga simpleng titig nagiging lihim na pag-uusap. Ang mga ngiti, may kahulugang hindi nila kayang ipaliwanag. Ngunit sa bawat tibok ng puso ni Elena, may takot na kasabay. Hindi pwede. Amo ko siya. Sheikh siya. Ako'y alila lamang. At si Rafi, pilit naman itong isinasantabi ang damdaming unti-unting binubuhay ni Elena sa pusong matagal nang nanahimik. Ngunit sa isang araw, habang pinagmamasan nito si Elena mula sa bintana, isang katotohanan ang tumibay sa kanyang isip. Hindi na ito magagawang ituring ni Elena bilang simpleng empleyado na lamang. Mula ng araw na yon, hindi na matahimik si Elena. Bawat sandaling magkasalubong sila ni Sheikh Rafi sa loob ng bahay, ay tila may alon ng kaba na bumabalot sa kanya. Ang mga mata nito ay nangungusap, matalim, ngunit may kung anong lalim na hindi nito kayang salubungin ng matagal. Kaya pinili niyang umiwas. Nag-focus siya sa kanyang trabaho na alagaan si Aya. Hindi niya hinayaan na maging hadlang ang nararamdaman niya. Hindi siya pumayag na ma-distract siya. Tuwing kasama niya si Aya, doon siya nakakahanap ng kapayapaan. Good morning, Aya. Bungad niya sa bata, sabay haplos sa buhok nito. Hindi na kagaya ng dati. Dati ay laging tahimik si Aya, laging iwas sa tingin. Ngayon, marunong na itong umiti. Can I paint you, Miss Elena? Tanong ng bata, halos pabulong. Napangiti naman siya. Of course, sweetheart. At doon ay magkatabi silang nagkulay. Habang hawak ni Aya ang brush, marahan niyang inabot ang kamay nito upang gabayan. Ramdam niya naman ang dahan-dahang pag-unlad ng bata. At sa bawat halakhak ni Aya, tila natutunaw ang lahat ng bigat sa dibdib ni Elena. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salitang iyon. Kailangan ko magpakatatag. Hindi ako pwedeng ma-distract. Nandito ako para sa kapatid ko, para sa pamilya ko, at hindi para sa sarili ko. Isang hapon, nakita siya nakangiti ni Rafi habang naglalaro naman si Aya sa labas. Tahimik lang itong nanonood mula sa veranda. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras para sa Sheikh. Si Elena, simple, maamo, mabait, ang tanging babae nakakapagtawang muli sa kanyang anak. Why do you keep hiding behind that smile, Elena?
Mahinang bulong ni Sheikh sa sarili habang pinagmamasdan ng dalaga. Ngunit si Elena, walang ibang hangad kundi tapusin ang kontrata, makatulong sa kapatid at makauwi. Kahit na sa bawat pag-iwas niya, lalong lumalalim ang nararamdaman niya para sa lalaking hindi niya dapat mahalin. Maagang umalis si Sheikh Rafi noon para sa isang business meeting sa Abu Dhabi. Tahimik ang buong mansyon. Si Elena naman ay naghahanda ng pagkain ni Aya sa kusina. At paminsan-minsan ay sinisilip ang batang nagjo-drawing sa mesa. "Don't go too far, Aya, okay?" Paalala niya. "Okay." Sagot naman ng bata sabay takbo papunta sa labas ng bahay. Hawak ang maliit na laruan. Ilang minuto lang ang lumipas nang mapansin ni Elena na tahimik na ulit. Wala nang tawa ni Aya. Tinawag niya ito. "Aya? Aya, sweetheart, where are you?" Walang sumagot. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Agad siyang pumunta sa labas. Pero wala roon ang bata. Nilibot niya ang hallway, ang mga kwarto pati ang garden. Sa bawat sigaw ng pangalan ni Aya, tila unti-unting nawawala ang lakas niya. Hanggang sa marinig niya ang impit na iyak na mula sa maliit na silid sa dulo ng hallway. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Aya. Nakaluhod, nanginginig at nahihingal. Nabitawan nito ang laruan at mahigpit na napatakip ang tenga. "Miss Elena, too loud! Too loud!" Nanginginig nitong wika habang nagtatago sa sulok. Agad niya itong niyakap. Marahang hinaplos ang likod. "Shh! It's okay, sweetheart. I'm here. I'm here." At dahan-dahan niyang kinantahan si Aya ng pamilyar na awit. Sa ugoy ng duyan. Dahil ito lang naman ang nakakapagpapakalma kay Aya. Habang bumabalik ang mahinahong tono ng kanta, unti-unti namang naging normal ang paghinga ni Aya. Kumapit ito kay Elena, huminga ng malalim at sa wakas ay nakatulog sa kanyang dibdib. Nang bumalik si Rafi kinagabihan, nadatnan nito si Elena sa may sala. Karga ni Aya na mahimbing na natutulog. Agad itong nakaramdam ng kaba. What happened? Marahang ipinaliwanag ni Elena ang nangyari. Kung paano nagkaroon ng panic attack si Aya. "Thank you, Elena," bulong niya. "You have no idea how much you mean to us." Sandali naman nagtagpo ang kanilang mga mata. May pasasalamat sa kanya. May init na unti-unting pumupuno sa katahimikan. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Rafi ang dalagang Pilipina na naging ilaw sa puso ng anak, hindi nito maikakaila sa sarili na pati ito nagsisimula na ring maghilom mula sa pait ng nakaraan. Kinabukasan habang inaasikaso ni Elena ang almusal ng alaga, dumating si Sheikh Rafi. "Miss Elena," nito sa magalang na tinig. "Aya told me that she wants to eat dinner outside tonight. I was thinking we could go all together." Napatigil naman si Elena, hawak pang sandok. "Sir? Ako po kasama?" "Yes." Tipid na tugon ni Rafi na may ngiti sa sulok ng labi. "Aya doesn't want to go without you." Sandali namang nag-alinlangan si Elena. "But sir," ngunit sumingit si Aya. Nakangiting humawak sa kamay ni Elena. "Please, Miss Elena, you'll come with us, right?" Napatingin siya sa mga mata ng bata na ngayon lamang nakiusap sa kanya. "Alright," mahina niyang tugon. Kinagabihan, isang mamahaling restaurant sa downtown Dubai ang pinuntahan nila. Makinang ang mga chandelier, tahimik ang tunog ng jazz at puro elegante ang mga taong naroroon. Suot ni Elena ang simpleng kulay cream na bestida na pinahanda pa ng Sheikh para sa kanya na lalo pang nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Pagpasok nila, agad siyang nakaramdam ng kakaibang tingin ng mga tao. May mga babaeng nagsusulyapan. May mga lalaking nagtataka kung sino ang Filipina sa tabi ng Sheikh. Narinig pa niya ang pagbulong na, "She must be his maid." Namula si Elena. Gusto sanang umatras. Ngunit marahang hinawakan ni Aya ang kamay niya. "It's okay, Miss Elena. Don't mind them." Wika ng bata sabay ngiti. Napatingin siya kay Rafi. Tahimik lang ito ngunit mariing nakatingin sa mga taong nambubulong na para bang isang titig pa lang ay titigil na ang lahat. Pag-upo nila sa mesa, marahang umiti si Rafi. "Don't let them bother you. You belong here, Elena." Napatitig siya rito.
Hindi alam kung paano sasagot. Thank you, sir. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang kakaibang bigat. Hindi dahil sa karamdaman niya, kundi sa realidad na kahit gaano siya kamahal ang trabaho, may hangganan ng pagitan ng mga mundo nila. At habang pinapanood niya si Rafi at si Aya na nagtatawanan sa kabilang side ng mesa, isang tanong ang bumabalik-balik sa isip niya. Hanggang saan niya kayang dalhin ang pusong natutong magmahal sa mundong hindi kanya? Tahimik ang gabi nang bumalik sila sa mansyon. Tulog na si Aya sa likod ng sasakyan, nakasandal sa balikat ni Elena. Habang binabaybay nila ang kalsada ang papunta sa bahay, napapansin ni Rafi ang pagkaputla ng dalaga. Elena, are you alright? Tanong nito na bahagyang nag-aalala. Ngumiti lamang si Elena, kahit halatang pinipilit. Okay lang po ako, sir. Medyo masakit lang po ang dibdib ko. Siguro pagod lang po sa biyahe. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang paninikip ng dibdib. Ang pamilyar na paninikip na ilang ulit nang binaliwala. Pinilit niyang ngumiti. Pinilit maging matatag, tulad ng lagi. Pagdating sa mansyon, inihatid niya si Aya sa silid at maingat na tinakpan ng kumot. Good night, princess. Mahina niyang sabi bago hinalikan sa noo ang bata. Ngunit paglabas niya ng kwarto, biglang umikot ang paligid. Ang malamig na hangin ay tila naging mabigat at ang mga hakbang niya ay naging marahas at maririnig. Diyos ko, hindi ngayon. Bulong niya hawak ang dibdib. Ilang sandali pa ay napaluhod siya sa marmol na sahig. Ang tray ng baso na hawak niya ay nahulog at tumunog ang malakas sa kalansing ng basag na salamin. Sapat na para marinig ni Rafi mula sa kabilang kwarto. Elena! Sigaw nito na mabilis sa tumakbo. Nadatna nito nakahandusay ang dalaga. Pawisan, habol-habol ang hininga. Elena, look at me. Dinaluhan nito ang dalaga. Marahang tinatapik ang pisngi. Stay with me. Do you hear me? Dinala muli nito ang dalaga sa ospital. Hindi inalintana ang oras o ang mga matang nagtatanong. She's stable, but her heart condition is worsening, sabi ng isa. She needs rest and constant medication. Tahimik si Rafi. Nakaupo sa labas ng ICU, nakayuko, at mariing nakahawak sa noo. Sa unang pagkakataon, naramdaman nito na hindi nito kayang isipin ang buhay nang wala si Elena. Pagmulat ni Elena matapos ang ilang oras, siya ang unang nakita nito. Sir, mahina nitong tawag. Pasensya na po. Nagdulot pa po ako ng gulo. Ngumiti naman si Rafi. Don't say that again, Elena. You don't know how scared I was. Tahimik silang nagkatitigan. Sa pagitan nila, walang salitang nasabi. Ngunit malinaw ang lahat. May damdaming pilit na nilalabanan. Ngunit sa gabing iyon, parehong alam nilang hindi na ito maitatanggi. Dahil sa nangyari kay Elena, pinayuhan siya ng doktor na mag-iingat. Mabuti na lang at hindi naman pinauwi si Elena ng shake ng bansa kasi lumalala na ang kondisyon niya. Pero pinabawasan nito ang mga gawain niya sa mansyon at sinabi na mag-focus na lamang kay Aya, lalo pat si Aya naman ang may pinakaayaw na pauwin siya sa bansa. Maagang nagising si Elena kinabukasan, kahit mahina pa rin ang katawan. 2 araw nang lumipas mula na makauwi siya mula sa ospital, pero mahina pa rin ang puso at katawan niya. Pinipilit niya lang talaga na maging maayos kasi andito siya para magtrabaho at kailangan niya kumayod para sa pamilya niya. Sa labas ng bintana ng silid ay sumisikat ang araw ng Dubai. Ngunit sa loob ng puso niya ay tila may bigat na hindi kayang tunawin ng liwanag. Tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa Pilipinas. Si Mama, bulong niya. Sabay mabilis sa sinagot ito. Anak, kamusta ka dyan? Maayos naman po, Ma. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Buti naman, anak. Anak, pasensya ka na, ha? Pero kailangan na ulit natin ng pambili ng gamot ni Rico. Malakas na naman ang pagdurugo niya kagabi. Napahigpit ang hawak ni Elena sa telepono. Sa likod ng boses ng kanyang ina, naroon ang hirap, pagod, at takot. Mga damdaming pilit nitong nilalabanan araw-araw. Huwag po kayo mag-alala, Ma. Aniya. Pinilit ang boses na maging masigla kahit ayaw niya mag-alala rin ito sa kanya.
May natanggap naman po akong bonus dito. Magpapadala po ako ngayon din. Magiging maayos din po si Rico. Pangako po. Salamat anak. Mag-ingat ka riyan palagi ha. Kumain ka rin. Baka naman ay pinapabayaan mo ng sarili mo. Nako, hindi po ma. Malakas pa ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin dito. Para kay Rico, lahat po gagawin ko. Ngumiti siya kahit kasinungalingan ang lahat ng sinabi niyang yon. Pagkaputol ng tawag, marahan niyang pinikit ang mga mata, sabay haplos sa dibdib. Muling naroon ang kirot at paninikip. Konting tiis na lang, Elena. Bulong niya sa sarili. Para sa kanila. Ngunit hindi niya alam naroon sa may pinto si Sheikh Rafi. Tahimik na nakamasid. Naririnig nito ang bawat salita. Nakita nito kung paanong pinilit gumiti ni Elena kahit nanginginig ang kamay at namumuti ang labi. Lumipas ang ilang araw, ngunit sa bawat tingin ni Sheikh Rafi kay Elena, lalong dumadala sa mga sandaling hindi nito maipaliwanag. Ang awa, paghanga at isang damdaming matagal nang nanahimik sa puso nito. Habang pinagmamasdan nito ang dalaga sa CCTV, kung paanong may ngiti itong nagpapakain kay Aya, kung paanong hinahaplos nito ang buhok ng bata bago matulog, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Bakit ito pa? Bakit sa lahat ng taong nakilala ni Rafi, itong babae ang bumagos sa tahimik na mundo nila? Isang gabi, matapos marinig na muli ang pag-ubo ni Elena at makita itong pilit pa rin nagtatrabaho, tinawagan ng Sheikh ang tauhan. Find out everything about Elena Cruz, my daughter's nanny. Utos si Rafi. Her family, her situation in the Philippines. I want the full report. Makaraan ng 2 araw, natanggap nito ang mga dokumento. Nang buksan iyon ng Sheikh, parang may kumurot sa dibdib nito. Nakasaad doon na ang kapatid ni Elena na si Enrico ay patuloy na nilalabanan ang leukemia. Ang kanilang ina ay may maliit lamang na tindahan, ngunit halos lugi na sa gastusin. Ang bahay ng pamilya Cruz at lumang barong-barong na halos gumuho tuwing bumabagyo. Tahimik na sumandal sa upuan ng Sheikh at sa isip kung paano magagawa ni Elena na maging masaya at magbigay ng ligaya sa iba na ganito palang problema na pasan-pasan nito sa araw-araw. Kinabukasan, lihim na nag-utos ang Sheikh sa kanyang assistant. Arrange everything, sabi nito. Their travel papers, housing, medical support. I want them safe here, in Dubai. Right away, Your Excellency. Walang kaalam-alam si Elena sa ginagawang plano ng Sheikh. Ang plano kasi ni Rafi ay gawing sorpresa iyon kay Elena. Kaya naman habang pinoprocess ang pagpunta ng magulang ni Elena sa Dubai, nananatiling sekreto iyon. Si Elena naman ay focus na focus lang sa kanyang trabaho. Akala ni Elena ay isang ordinaryong umaga lang ulit iyon, hanggang sa tinawag siya ni Rafi sa opisina nito. Elena? Mahinahon itong sabi. You have visitors waiting at the airport. Nagulat siya. Visitor, sir? Ngumiti lamang si Rafi. We should go now. Kasama niya ang Sheikh at ang anak nito na pumunta sa airport. Lulan sila nang mamahalin nito ang sasakyan. Sa di malaman na dahilan ay kinakabahan siya at kahit pa gusto niya magtanong at hindi niya magawa. At sa sandaling bumukas ang pintuan ng arrival area, tumigil ang mundo niya nang makita kung sino ang mga tinutukoy ng Sheikh na bisita niya. Elena! Sigaw ng ina niya sabay takbo papunta sa kanya. Mama? Yumakap sila ng mahigpit. Halos hindi makahinga sa pag-iyak. Sa gilid ay naroon naman si Enrico. Payat, ngunit nakangiti. Naroon din ang kanyang ama na maluha-luha rin at kapansin-pansin ang laki ng tinanda at pinayat. Marahil ay ginugugol talaga nito ang sarili sa pagtatrabaho. Ate, mahinang sabi ni Rico. Sabi nila dito na raw ako magpapagamot. Totoo po ba yun, ate? Hindi siya makapagsalita. Tanging luha at pagtango lamang ang naisagat niya. Niyakap niya ang kapatid at sumunod ay ang ama na tuluyan na ring umiyak. Sa di kalayuan, nandoon naman si Rafi, hawak ang kamay ng anak. Ang makita lamang ang ngiti sa mukha ni Elena ay sapat na para pasayahin din ang puso ni Rafi. Labis-labis ang pasasalamat ng pamilya Cruz kay Sheikh Rafi.
lalo na't ang nais din ito ay sa isa pa nitong bahay sa mismong village na manaluyan ng pamilya ni Elena. Nang sa ganon ay hindi na nila kailangan na malayo kay Elena. Hindi naman alam ni Elena kung paano siya makakapagpasalamat at makakabawi sa kabaitan ng Sheikh sa kanila. Sobra-sobra ang kabaitan nito dahil nag-offer pa nga ang Sheikh na sasagutin ang pagpapagamot ni Rico dahil kulang pangaraw sa naging dulot na Elena sa anak nito si Aya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Aurora Ignacio from Taytay Rizal, Delia Parel from Marikina City, at Cleo Kawaling from Hong Kong. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Lumipas sa mga linggo mula nang dumating ang pamilya. Unti-unti na nagbago ang takbo ng kaniyang araw. Mula sa dati mag-isa lamang siya sa bawat pagkain, ngayon ay lagi na lang dinadalaw ang kapatid at ina na inilala ang tirahan ni Sheikh Rafi sa loob lang din ng compound. Si Rico na ngayon unti-unti nang lumalakas dahil sa maayos sa gamutan. Madalas niyang abutang nakangiti. "Ate, ang bait tong boss mo ha?" Sabi nito minsan habang nakaupo sa kama. "Hindi boss, Sheikh yan." Biro naman ni Elena, pero may ngiti sa labi. "Sheikh, boss, pareho lang naman parang anghel para sa atin." Sagot ni Rico. Mukha rin siyang artista at ang anak niya parang manika. Hindi lang sila magaganda, kundi ubod pa ng bait. Ang swerte natin sa kanila, ate. Tumango naman siya at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang kapatid. Tuwing magtatama ang kanilang mga mata ni Rafi, may kung anong init na umaalab sa dibdib niya. Ngunit pilit niya iyong nilulunok dahil alam niyang hindi siya nababagay sa mundo nito. Isang gabi, habang nakatambay sa hardin ng palasyo, nilapitan siya ni Rafi. "Elena," malambing nitong wika. "I visited the hospital today. Rico is responding well to the new treatment." Napatingin siya. "Really? That's good news. Thank you so much, Sheikh." Tumango naman si Rafi. "The hospital will take care of everything. His medicines, therapy, even his schooling. Leave that to me." "Sir, this is really too much. I don't even know how I can repay you for this." Ngumiti lamang si Rafi, marahan habang nakatingin sa kanya sa ilalim ng mga bituin. "Don't repay me with words, Elena. Just keep doing what you're doing. You've brought laughter back into this house, into Aya's life, into mine." Parang tumigil ang oras. Narinig lang nila ang tunog ng hangin at mahinang tawa ni Aya sa loob ng bahay. "Sheikh Rafi," mahina niyang sambit, ngunit hindi niya na itinuloy ang sasabihin. Nang magtamang muli ang kanilang mga mata ay ngumiti si Rafi sa kanya, habang si Elena naman ay tila na starstruck at ang tibok ng puso ay lalo pang nagwala. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, pinilit niyang pinakalma ang tibok ng puso. "Hindi pwede, Elena," bulong niya sa sarili. "Andito ka para magtrabaho, diba? Para kay Rico. Para sa pamilya mo na ngayon ay kasama mo na nga rin sa bansang to. Wala sa plano natin ang damdamin na to. Hindi to pwede. Kailangan mong tandaan na sa huli ay ikaw lang din ang masasaktan." Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat ngiti, sa bawat kabutihang pinapakita ni Rafi, lalo lamang niyang nakikita kung gaano kabuting tao ito at kung gaano kasakit itangging may espesyal na puwang na ito sa kanyang puso. Samantala si Rafi sa kanyang opisina ay nakatitig sa drawing ng anak na ibinigay nito sa kanya kanina. Sa drawing na yon ay naroon silang mag-ama, kasama si Elena. At kung titingnan, para bang pamilya silang tatlo sa drawing ni Aya.
Sa sarili niyang isip, tahimik niyang inamin. Maybe she's the light we've been waiting for. Mula ng gabi iyon sa hardin, nagbago na ang kilos ni Elena at matapos ang lahat ng realization ni Elena na may nararamdaman na siya kay Shake at hindi na lang basta amo ang tingin niya dito, pero hindi naman maaari kasi sa huli, alam niya naman na siya lang masasaktan. Hindi na siya nagtatagal sa harap ni Sheikh Rafi. Kung dati, madalas silang magkausap tungkol kay Aya, ngayon ay puro, yes sir, at I understand sir na lang sagot niya. Kapag magtama man ang kanilang mga mata, mabilis niyang iniiwas ang tingin. Para bang natatakot sa kung ano maaaring mabasa roon. Hindi naman niya lubos maintindihan ang sarili. Ang tibok ng puso niya tuwing malapit si Rafi ay mas malakas kesa sa anumang sintomas ng karamdaman niya. At iyon mismo ang kinatatakutan niya. Hindi ako dapat mahulog. Bulong niya habang pinapatulog si Aya. Hindi ako dapat mangarap ng higit pa. Si Aya, na ngayon ay mas pasigla at malambing na, ay napatingin sa kanya. Miss Elena, why are you sad? Inosente nitong tanong. Ngumiti siya ng pilit. I'm not sad, sweetheart. Just a little tired. Ngunit kahit ang bata ay tila nakaramdam ng bigat sa puso niya, yumakap ito sa kanya at mahina nitong sinabi. You're my favorite person. Nang marinig iyon ay napangiti siya, pero sabay ding nag-init ang mga mata niya sa luha. Hindi niya naman pinaramdam kay Rafi na iniiwasan niya ito. Sinusubukan niyang ipakita dito na ganoon pa rin ang lahat, lalo na't sa lahat ng kabaitan na pinakita nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero lagi niyang pinapaalahanan ng sarili kung hanggang saan lang siya dapat at ang limitasyon na binibigay niya sa sarili ay hindi niya maaaring lagpasan. Samantala, hindi naman manhid ang Sheikh. Oo nga't malamig ang pakikitungo nito sa kanya at tila ba walang interes sa mga bagay sa paligid nito, pero hindi naman ito manhid. Napapansin nito ang lahat. Alam at ramdam nito na iniiwasan nito na Elena. Why is she avoiding me? Tanong ng Sheikh sa sarili habang hawak ang isang tasa ng kape. Did I do something wrong? Kaya't sinimulan nitong gumawa ng paraan. Una, inutusan nito si Ahmed, ang isa sa mga staff na bigyan ng maagang oras sa pahinga si Elena. Pero nang sabihin ni siya kay Elena na pwede itong mas maagang magpahinga, ang sagot lang nito ay, thank you sir, but I want to stay with Aya. I'll leave once she's asleep. Pangalawa, nagdala ang Sheikh ng regalo. Isang kwintas sa may simpleng pendant na hugis buwan. Ngunit tinanggihan naman niyo na Elena. I'm sorry, Sheikh, but I can't accept this. You've already helped me and my family more than enough. I don't want to take advantage of your kindness. And if this is because you believe I helped Aya smile again, I was only doing my job. It's just a token of appreciation, sabi ni Rafi. Pero kahit na ganoon, marahan pa rin umiling ang dalaga. Mas lalo namang nakaramdam ng pagkalito si Rafi. Bakit kaya siya nito iniiwasan? Isang gabi, matapos mapatulog ni Aya, bumaba si Elena sa kusina para uminom ng tubig. Laking gulat niya na makita si Sheikh Rafi roon, nakatayo at tahimik na nakatingin sa bintana. Aren't you going to sleep yet, Sheikh? I couldn't sleep, sagot nito bago lumingon sa kanya. It feels like someone's drifting farther and farther away from me, and I can't understand why. I try to reach out, but the closer I get, the more she slips away. And for some reason, that bothers me more than I should. Hindi siya nakasagot. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang yon. Para bang siya mismo ang tinutukoy. Ngumiti naman si Rafi, bagya at marahang lumapit. Elena, if there's something wrong, if I did anything to offend you, please tell me. Kung ganoon ay siya nga ang tinutukoy nito. Oh, nothing, Sheikh. Mabilis niyang sagot. Sabay iwas ang tingin. There's no problem. Ngunit halata sa boses niyang pag-aalinlangan. Tahimik lamang si Rafi. Pero bago siya umalis, tinitigan muna niya ito ng matagal. Isang titig na parang gustong sabihin, I'll find a way to reach you again. Pag alis ni Sheikh, napaupo si Elena sa upuan, hawak ang dibdib.
What's wrong with you? Mahina niyang wika. Bakit ba hindi ka marunong makinig? Hindi mo nga siya pwedeng mahalin, diba? Sa gabing iyon habang natutulog si Aya, sabay namang nagigising ang dalawang pusong parehong nagtatago sa takot. At ang isa sa pag-asang muli siyang mapalapit. Hindi naman inaasahan ni Elena na makakasama siya sa isang malaking charity ball na inorganisa ng mga kaibigan ni Sheikh Rafi. Ayon kay Rafi, kailangan nito si Elena roon upang tulungan si Aya na siyang guest of honor sa event. Isa kasi yung proyektong naglalayong tumulong sa mga batang may special needs. Kahit gusto niyang tumanggi, hindi niya nagawa kasi trabaho niya ito at isa yung utos. Isa ring pagkakataon para mapasaya si Aya at bigyan ito ng chance na makipag-socialize sa ibang tao, hindi lamang sa kanila at sa ibang tao sa bahay. Habang inaayusan siya ng staff na pinadala ni Sheikh, halos hindi niya makilala ang sarili. Suot niya ang simpleng damit na pinasadya ni Rafi. Kulay ginto, mahaba at elegante. Bagay na bagay sa kanya. Nang bumaba siya sa hagdanan, sandaling natigilan si Rafi. Parang huminto ang oras. Elena, mahina nitong tawag at tila ay hindi alam kung saan ibabaling ang mga mata. Do I look alright, Sheikh? Mahinang tanong ni Elena, pilit na ngumiti. Rafi's lips curved slightly. You look breathtaking. Namula siya at agad na umiwas ang tingin. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Lalo na't ngayon sa harap ng mga marangyang tao, pakiramdam niya hindi siya nababagay. Sa ballroom nagningning ang mga ilaw. Ang tunog ng mga violin ay naghalo sa mga tawanan at pagbate ng mga bisita. Si Rafi ay palaging nalalapitan ng mga kilalang personalidad, politiko, negosyante at mga kilalang babae na animoy nag-uunahan sa atensyon nito. Tahimik lamang si Elena sa tabi, kasama si Aya na nakaupo sa isang gilid ng mesa. Hanggang sa dumating si Farah, isang babaeng halatang sanay sa ganitong uri ng okasyon. Elegante, maganda at may kumpiyansang hindi matutumbasan. Ayon sa mga narinig ni Elena na usap-usapan ng mga naroon, si Farah ang matagal ng kaibigan ni Rafi. Oh, Rafi! Bati ni Farah, sabay halik sa pisngi nito. It's been too long. You still look as handsome as ever. Farah, magalang naman na tugon ni Rafi. I didn't expect you'd come tonight. Ngumiti si Farah. Ngunit nang mapansin nito si Elena sa likuran ng Sheikh, agad na nag-ibang timpla ng mukha nito. And who is this? Tanong nito na may halong ngiting mapanlait. Your new assistant? Bago pa makasagot si Rafi, mahinahong yumuko si Elena. Yes ma'am, I'm here to look after Aya. Ngunit hindi naman doon natapos si Farah. Oh, anito, sabay ngiti na puno ng pangungutya. A nanny? I didn't know they're allowing the help to attend such elite events now. Ngunit si Aya ay kumapit sa kamay ni Elena. She's not help. Mahinang sabi ng bata. She's my family. Napatingin ang lahat sa bata. Gulat dahil noon lang nila narinig ang tinig ni Aya. Oh, I didn't know you could finally talk, Aya. That's good. Sabi ni Farah. Ngunit talagang nagawa pa nitong ipagpatuloy ang sasabihin na dapat daw ay hindi na sinasabi sa ganitong mga okasyon ng isang nani. Enough, Farah. May diyan na sabi ni Rafi. You're out of line. Rafi, I'm just saying. No. Putol nito. Elena is not just anyone. She's under my protection. And she deserves every ounce of respect you give me. Tahimik ang buong paligid. Ramdam ni Elena ang pag-igting ng damdamin sa dibdib niya. Hindi lang dahil ipinagtanggol siya ni Rafi, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Para bang may bigat sa bawat salita. Para bang sinasabi nitong higit pa siya sa kung ano man ang tingin ng iba. Si Farah na halatang nahiya ay napailing sabay sabi, I can't believe this. Rafi then turned to Elena, his voice softening. Are you alright? I'm fine. Mahina niyang sagot. Kahit ramdam niya ang paninikip ng dibdib, hindi man sa karamdaman kundi sa damdamin. Don't let her words get to you, sabi ni Rafi. She doesn't know you like we do. Hindi na nakasagot si Elena,
Ngunit ng gabing iyon, habang dahan-dahang tumutugtog ang musika, pareho nilang naramdaman na may nagbago. Ang distansya na pinilit itinayo ni Elena ay unti-unti nang nabubura. Sa bawat titig, sa bawat sandaling napapatingin sila sa isa't isa, at sa bawat pintig ng pusong matagal nang nagtitimpe. Matapos ang gabing iyon sa charity ball, nag-ibang ihip ng hangin sa paligid ni Elena. Ramdam niya ang kakaibang mga tingin ng ibang kasamahan sa mansyon. Tila may mga bulungang hindi niya naririnig ng buo. Ngunit alam niyang siya ang paksa. At sa gitna ng lahat, isang mukha ang hindi niya maalis sa isip, si Farah. Ang babaeng sa isang salya pa lang ay alam mo sanay nang makuha ang gusto. At tama nga siya. Hindi pa nagtatagal isang hapon habang nag-aalaga siya kay Aya sa hardin, may dumating na bisita. Sa unang tingin pa lang sa magarang sasakyan, alam na ni Elena kung sino iyon. Bumaba si Farah na naka-sunglasses, suot ang damit na halatang mamahalin. Ang presensya nito ay parang uno sa dahan-dahang lumalapit. Elena, malamig nito ang sabi. Tinanggal ang salamin at tumitig ng diretso sa kanya. We need to talk. Miss Farah? Magalang niyang sagot at bahagyang yumuko. Sheikh Rafi is not here right now? I didn't come for him. I came for you. Napatigil naman si Elena. Ramdam niya ang pagkabog ng tip-tip niya, hindi dahil sa sakit, kundi sa kaba. Lumapit si Farah. Halos ilang hakbang na lang ang pagitan nila. You think I didn't notice? Matalim nitong wika. You think you can fool everyone playing the innocent, poor Filipina who suddenly captured the Sheikh's heart? Miss Farah, I think you misunderstood. Oh, please. Singit nito na natatawa ng mapait at mapang-uyam. I saw the way he looks at you. Like you're someone special. But let me remind you, Elena. Huminga ito ng malalim. You were just to help her. Nothing more, nothing less. Hindi na nakasagot si Elena. Ramdam niyang hapde ng bawat salita. Pero pinili niyang manahimik. I can't believe Rafi actually lets your filthy family live her too. Did you get down on your knees and beg him? Or did you just bat your lashes and use that cheap little charm of yours? I didn't know Rafi was so kind to take in beggars. Dagdag pa ni Farah habang palingalinga sa paligid. How convenient, turning his home into your boarding house. Napayuko si Elena. Gusto niyang ipaliwanag na hindi yun ang totoo, na si Rafi mismo ang nag-alok ng tulong. Pero bago pa siya makapagsalita, isang maliit na boses ang narinig nila. Don't talk to her like that. Si Aya ay nakatayo sa likuran ni Farah, mahigpit na may hawak na teddy bear. Farah turned, clearly surprised. Aya, sweetie. No, sigaw ng bata. Elena is good. She makes me smile. You don't. You make Daddy mad. Natigilan si Farah. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng kahihiyan, pero mabilis itong bumawi. Oh, you don't understand, darling. I said stop. Muling sigaw ni Aya. Sabay takbo papunta kay Elena at niyakap ito ng mahigpit. She's my family. Tahimik ang buong paligid. Si Farah halatang lalong nagalit sa narinig. Tinitigan si Elena ng masama bago nagbitiw ng huling salita. This isn't over. You'll regret coming into his life. At sa isang iglap, umalis ito. Iniwan ang amoy ng pabangot, galit sa hangin. Nang makaalis si Farah, hinaplos naman ni Elena ang buhok ni Aya. Hey, sweetheart, you shouldn't have yelled. But she was mean. Sagot ng bata na halos umiyak. You didn't do anything wrong? Numiti naman si Elena, pinipigil ang luha. Thank you, Aya. You're so brave. Kinabukasan, tahimik ang buong mansyon at hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari kahapon. Naging usap-usapan din iyon sa buong household staff kaya hindi rin magugulat si Elena kung nakaabot na kay Rafi ang tungkol doon. How dare she step into my house and insult Elena? Mariin sabi ni Rafi matapos malaman ang lahat. Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Tinawagan nito si Farah para ito ay makausap sa ginawa nito. Farah, malamig ang boses ng Sheikh. I heard what you did yesterday.
Rafi, I was only... You were hurting someone who didn't deserve it. Putol niya agad. Elena has done nothing but care for my daughter and for me. Are you defending her now? May halong pait na tanong ni Farah. I am protecting the person who gave light back to my child. Sagot ni Rafi. Matigas, ngunit totoo. Don't ever come near her again. Don't ever try to hurt her in any way, or you won't like me when I'm angry. Hindi naman makapaniwala si Farah sa naririnig. So, you're siding with that poor Filipina instead of me? Your friend who's known you for years? Is that what I am to you, Rafi? I'm not taking sides. I'm choosing what's right. She hasn't done anything wrong to you. Of all people, you should know that I don't turn my back on someone just because they have less. But she's just a nanny, Rafi. What the... The woman you're insulting has done more for Aya in weeks than anyone else in years. If that offends you, then maybe you should ask yourself why. At ibinaba niya na ang tawag matapos nun. Kinagabihan, kinausapan ni Rafi si Elena tungkol sa nangyari. I want to apologize for what Farah said. You didn't deserve any of it. It's okay, sir. I'm used to it. I can't control what other people think anyway. Agad naman nasagot ni Elena, ngunit umiling si Rafi. No, it's not okay. You've been nothing but kind and patient. To Aya, to my family, you've given us peace. I thought we'd never have again. Hindi alam ni Elena ang isasagot. Sa kabila ng kabang bumabalot sa dibdib niya, may mainit na kilig na gumagapang sa puso niya. Thank you, sir. Ang tangi niya nasabi. Tumingin si Rafi. Nagtagpo ang kanilang mga mata at puno ng pag-unawang hindi na kailangan ng salita. At marahil nga, dahil doon ay mas lalo pang lumalim ang paghanga ni Rafi para sa dalaga. Masyadong malalim ang pag-unawa nito sa mga tao at sa lahat ng mga nakapaligid na sa kabila ng ginawa at mga sinabi ni Farah ay inuunawa pa rin ito iyon. Teach me something Filipino. Biglang sabi ni Rafi matapos ang ilang sandaling katahimikan. Pareho sila ngayong nasa veranda. Kapwa hindi makatulog kaya dito nila naisip na magpalipas ang oras hanggang sa dalawin sila ng antok. Ha? Natawa naman si Elena. Filipino, sir? Yes, ngumiti si Rafi. You always sing to Aya. The song, something about a cradle? Napangiti si Elena. Ah, sa ugoy ng duyan po. It's a lullaby. Teach me. Sabi nito tumitig sa kanya. I want to learn. Nagkangitian sila habang mahinang inaawit ni Elena ang unang linya. Mabagal niyang itinuro ang bawat salita. Paulit-ulit hanggang masundan nito ni Rafi. At nang magkasabay nilang kantahin, kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang damdaming hindi kailangan ng paliwanag. Hindi iyon simpleng awitin, kundi parang isang lihim na sumpa ng dalawang pusong dahan-dahang nagkakahanap sa isa't isa. Nang matapos ay napangiti si Rafi. It's a beautiful song. Bulong na to. Just like you. Napalunok naman si Elena. Pilit na umiwas ng tingin. Maganda po talaga ang kanta, sabi niya. Pero alam niya hindi na yon ang tinutukoy ng lalaki. Habang lumalalim naman ang gabi, pareho silang tahimik, ngunit sa pagitan ng katahimikan, ramdam nilang pareho. May isang himig na nagsisimula ng tumugtog sa kanilang mga puso. At ang himig na yon ay dating pinakaiiwas-iwasan ni Rafi. Ngunit ngayon ay nakahanda na siyang pakinggan. Sa isang maulap na hapon, naglakad si Farah papasok sa opisina ni Rafi. Ang mukha ay seryoso at may halong kaba. I couldn't sleep. There's something I wanted to tell you. Seryoso nitong sabi. Tumingin dito si Rafi. What is it? Malamig ngunit attentive ang tinig niya. You'll probably think it's silly. Baka sa tinig ni Farah ang kaba. But I've been keeping it to myself for too long. He didn't speak, just waited. His silence, calm, patient, only made it harder. Rafi, I like you. I've liked you for a long time. Maybe I was just too proud to admit it before.
But every time I see you with her, that Filipina girl, it feels like you're slipping farther from me. Napahinto si Rafi sa kanyang ginagawa. Ngunit matatag at malinaw ang kanyang sagot. Farah. Mabilis na maumiling si Farah. You don't have to say anything right away. I just needed you to know. Maybe I was foolish to think you might. Farah, you're not foolish. You've always been honest. We've been friends for long and I respect you more than you'll ever know. But I can't return your feelings. You can't? You've been a part of my life for so long. You've stood by me when no one else did. But my heart, it belongs to someone else. Sa mga sandaling iyon, tila alam na ni Farah kung sino ang nagmamay-ari ng puso ng lalaking minamahal nito. It's her, isn't it? Elena. Hindi naman sumagot si Rafi. His silence was enough. Mapait na tumawa si Farah. Of course. The poor little nanny with kind eyes and soft words. Should have known. All this time, I thought she was just a distraction. But she's the one you were protecting. The one you couldn't stop looking at. Farah, don't comfort me, Rafi. I don't need your pity. I just wish it wasn't her. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Rafi. I never wanted to hurt you. You're important to me and you will always be. Just not enough. Bulong nito kasabay ng pagpartak ng luha sa mga mata. He didn't argue. He couldn't. I hope she's worth it. Dagdag pa nito. Because you're breaking the heart of someone who's known you her whole life. Rafi closed his eyes briefly. She didn't ask for any of this. She doesn't even know. That makes it worse then. Farah said bitterly. You're falling for someone who has no idea how much he's changing you? For a long moment, neither spoke. I wish you happiness, Rafi, even if it's not with me. Thank you, Farah. Tahimik na umalis si Farah. Ang galit at lungkot ay halata sa mga mata, ngunit alam nitong wala na itong magagawa pa. Nakatanggap ng tawag si Rafi na sinugod daw muli sa ospital si Elena, kaya naman na hindi na nag-aksaya ng sandali si Rafi at agad itong pumunta sa ospital na pinagdalhan kay Elena. Agad na nilukob ng takot si Rafi, lalo na't pagdating niya sa ospital ay wala pa ring malay si Elena. Mabuti na lamang at may kasama naman sa bahay ang nag-aalalang si Aya, kaya nabantayan ni Rafi si Elena hanggang sa magkamalay na ito. Kahit na naroon naman ang pamilya ni Elena para mabantayan ng dalaga, ay hindi pa rin siya umalis. Sheikh Rafi? Mabilis na napatayo si Rafi mula sa pagkakaupo nang marinig ang tinig ni Elena. I'm here. I'm right here. Why do you look like you haven't slept? Kahit papaano ay nabawasan ng takot at pag-aalala na nadarama ni Rafi. Lalo na ngayon habang nakatingin siya sa mga mata ni Elena na nagtataka. Because someone decided to stop breathing properly in front of my house. I'm sorry. I didn't mean to scare you. Don't apologize for being sick, Elena. But please learn to rest and tell us when you're not feeling well. I can't... You can't what? I can't go through that again. I can't see you lying there, not knowing if you'll open your eyes again. I'm sorry. I didn't mean to make you and Aya worry. I'm already worried. Mahinang saad ni Rafi. Every day, you hide something from me. I worry more. You're saying that like it matters to you. Hindi intensyon na isatinig iyon ng dalaga. It does. You matter to me, Elena. More than I ever meant to let you. Sagot ni Rafi, kaya bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elena. Sheikh Rafi, when I heard you collapse again, something inside me just stopped. I didn't think about work or rules or what people would say. All I could think about was you. That if you didn't wake up, I never forgive myself for not telling you sooner. Nanginginig ang labi ni Elena at pabilis din ang tibok ng kanyang puso.
Telling me what? Hinawakan ni Rafi ang kamay ng dalaga. That I love you. You love me? I tried not to. God knows I tried. But you changed everything, Elena. You brought back laughter into Aya's life. And mine. You made this house feel like home again. Nang sandaling marinig ni Elena ang mga katagang iyon mula kay Rafi, lalo pang nagwala ang tibok ng kanyang puso at hindi niya mapigilan na mapaluha dahil mahal din siya nito. Noon, akala niya ay malabo na mahalin din siya nito. Ngunit ngayon nga ay napatunayan niya na walang imposible kahit pa magkaiba ang kanilang estado sa buhay. Nang araw ding iyon, pinagtapat din ni Elena ang nararamdaman nang wala ng takot, pagtatago at pangamba. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa insidente, ang kanilang ugnayan ay mas naging matatag, mas bukas at puno ng tiwala. Hindi na kailangan pa magtago ng damdamin o magpanggap. Parehong alam nila na tunay ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa bahay ng Almasri, unti-unti rin pinapakilala ni Elena ang sarili sa pamilya ni Rafi. Rafi, she's amazing. Bulong ni Sheikh Tariq, kapatid ni Rafi, sa ama gamit ang kanilang lengguwahe. Aya is happier than ever. And Elena, she treats all of us with respect and love. I think she's perfect for you. I know. Sagot ni Rafi na nakatingin kay Elena na may halong pagmamahal at paghanga. And I want the world to know how important she is to me. Kasabay ng gamutan ni Elena ay tuluyan na rin na gumaling ang kapatid niyang si Rico mula sa karamdaman dahil sa mga magagaling na doktor dito sa Dubai. Hindi nga nagtagal, nagpasya silang agad na magpakasal. Iyon din kasi ang nais ng magulang ni Rafi. At boto din naman ang mga magulang ni Elena sa kanilang pag-iibigan. Gusto rin ni Aya na maging ina si Elena kaya wala silang nakikitang dahilan para hindi magpakasal. Rafi, are we really doing this? Tanong ni Elena. May halong kilig at takot. Yes, sagot ni Rafi. Titig na titig sa kanya. We're starting our forever. Together. Ang araw na iyon ay puno ng sigla at pag-asa. Sa malaking bulwagan ng Almasri Villa, abala si Elena sa pag-aayos sa mga detalye para sa nalalapit nilang kasal ni Rafi. Sa bawat paglakad niya, ramdam ang kaba at saya para hindi pa rin siya makapaniwalang matutupad na ang pangarap niya, ang magkaroon ng isang pamilya. Si Rafi naman ay tila ibang tao, lagi nakangiti, mas magaan ang aura. Lagi itong nariyan para tulungan si Elena para sa paghahanda. Mula sa pagpili ng bulaklak hanggang sa pagpapatikim ng mga pagkain para sa reception. Everything must be perfect, sabi ni Rafi habang hinahaplos ang kamay ni Elena. Ngumiti siya, bagyang namumula. It's already perfect, Rafi. I'm marrying the man who taught me what love truly means. Ngunit sa likod ng saya, ramdam ni Elena ang pagod. Minsan ay sumasakit ang kanyang dibdib, ngunit tinatago niya iyon. Ayaw niya mag-alala pa si Rafi. Gusto niyang maging malakas para sa araw ng kanilang kasal. Habang nag-uusap ang lahat ng tao sa loob ng bahay para sa mga gagawing karagdagang paghahanda sa nalalapit nilang kasal, biglang may kumatok sa main door. Isa sa mga tauhan ang lumapit para buksan iyon. Pagbukas ang pinto, isang hindi inaasahan na tanawin ng bumungad. Isang babaeng gusgusin. Excuse me, ma'am? Sabi ng gwardiya, tinanong ang babae kung may hinahanap na ito. I'm looking for Sheikh Rafi Almasri. Narinig iyon ni Rafi mula sa loob. Agad na lumapit at may halong pagtataka at kaba. Nang makita nito ang babae, napahinto ito. Parang biglang natigil ang pag-ikot ng kamay sa oras. Rafi, naginginig na tinig ng babae. It's me. Napalunok naman si Rafi at hindi makapagsalita. Ang mga mata niya ay tila bumalik sa nakaraan. Marisa? Halos pabulong niya ang saad. Puno ng hindi makapaniwalang tono. Lumapit din na nagtatakang si Elena kasi hindi pa bumabalik sa usapan ng fiancé at natigilan din ito nang makita kung sino ang babaeng kaharap ng mapapangasawa niya. Hindi maaaring magkamali si Elena. Ang babae ay ang dating asawa ni Rafi. Ito ang nasa larawan na nakita niya sa silid ni Aya.
Ito ang asawa na sinasabi nilang matagal nang patay. Ang multo ng nakaraan na hindi nila inaasahan na muling babalik. Ilang linggo bago ang kanilang kasal. Elena, mahinang sabi ni Rafi na hindi maikubli ang pagkagulat. At sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundong binuo nila ni Elena. Ang mundo ng pag-ibig, pag-asa, at bagong simula na unti-unting nagiging isang malaking tanong. Matapos ang gulong dala ng biglaang pagbabalik ni Marisa, tila naging mabigat ang hangin sa buong bahay ng Almasri. Tahimik si Elena. Halos hindi siya makatingin kay Rafi. Habang si Marisa naman ay walang tigil sa pag-iyak sa harap nila. Marumi, payat, at basag ang tinig. Rafi, please, I didn't mean to hurt you. Nanginginig nitong sabi habang nakaluhod. I didn't die from that accident. I faked it. I just wanted to escape. Napatingin dito si Rafi at malamig ang mga mata. Escape? Escape from what, Marisa? Muling umagos ang luha ng babae. From you. From this life. I wanted freedom. I thought I could be happier with someone else. But he left me. He took everything. I have nothing now. Rafi, please forgive me. Tahimik lamang si Rafi. Ilang saglit pa bago huminga ng malalim at tumayo mula sa pagkakaupo. Marisa, aniya na mahigpit ang tono. The woman I once loved died along with your lies. Lalo na paiyak si Marisa. Rafi, please. You left me to die inside. What wreckage of our life. And I did. But I was reborn because of her. Tumingin si Rafi kay Elena na ngayon ay bahagyang nanginginig na sa gilid. I found someone who reminded me what love means, what family means, and I won't lose that again. Tumitig ito kay Marisa na mariin ang bawat salita. I'm sorry, Marisa, but I love Elena and she's the woman I'm going to marry. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Marisa. Umiiyak itong pasigaw, ngunit alam niya ang huli na ang lahat. Lumapit si Elena, nangingilid ang luha, at marahang hinawakan ng kamay ni Rafi. Let's go. Mahinahon niyang sabi. Tinalikuran nila si Marisa, at sa bawat takbang palayo ay parang tuluyan ng isinara ni Rafi ang pintuan ng nakaraan. Matapos ang lahat ng kaguluhan, muling bumalik ang katahimikan sa buhay ni Rafi at Elena. Ayon sa batas, patagal ng void ang kasal ni Rafi at Marisa dahil sa huwad na dokumentong iniwan nito at sa mga taon ng pagkawala. Sa wakas, malaya na si Rafi at wala na rin magawa si Marisa para magulo sila, lalo pat hindi na rin ito gusto ni Aya matapos ang mahabang taon ng pagkawala at kasinungalingan nito. Punong-puno ng kagalakan sa resort kung saan gaganapin ang beach wedding ni na Elena at Rafi. Lahat ay masaya at hindi na makapaghintay na magsimula ang seremonya. Si Aya nakasuot ng puting bestida ang nag-abot ng singsing, nakangiti, puno ng kagalakan at walang bahid ng dating katahimikan na minsang pumuno sa kanya. Tahimik ang paligid habang naglalakad si Elena sa aisle. Suot ang simpleng puting gown na tila kumikislap sa sinag ng araw. Si Rafi naman nakatingin lang sa kanya. Hindi maikubli ang pag-ibig at paghanga sa mga mata nito. Pagdating ni Elena sa harap, marahang hinawakan ni Rafi ang kamay niya. From this day on, bulong niya, you will never walk alone again. Ngunit sa gitna ng halakhakan at musika ng kasal, may kakaibang kirot sa dibdib ni Elena. Ilang ulit nilang naramdaman nito sa mga nakaraang linggo. Ngunit ngayon, mas matindi, mas mahapde. Pinilit niyang umiti. Ayaw sirain ang sandaling matagal nilang hinintay. Napansin ni Rafi ang bahagyang pamumutla niya. Agad siyang lumapit. Mahinang tinig ang sabi, Elena, are you okay? Tumango naman siya. Pilit ng umiti. Yes, I'm just happy. When I met you, I was a man who had lost his light. But you brought it back. Not just to me but to my daughter. You are my heart, Elena. Tumulo ang luha ni Elena sabay sagot. I was just a woman trying to survive. But you showed me that love can be gentle and kind.
You and Aya, you became my home. Sa pagbigkas sa mga panata, marahang humaplos ang araw sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng mga bisita nagmumula sa iba't ibang bansa, unti-unti silang napatahimik. Ang mga dating mapanghusgang mata ay napalitan ng ngiti ng pag-unawa. Nang sabihin ng pare, "You may now kiss the bride." Tumayo si Aya, tuwang-tuwa sabay sigaw, "Daddy, kiss mommy!" Tumawa ang lahat. At sa unang halik nila bilang mag-asawa, ang dating mga mata ng pagdududa ay napalitan ng palakpakan at pag-iyak ng tuwa. Sa dulo ng seremonya, lumapit ang ina ni Rafi at mahinang hinawakan ang kamay ni Elena. "Welcome to the family, my dear." Bulong nito bago siya niyakap ng mahigpit. At sa araw na iyon, sa harap ng asul na dagat, ng mga tao at ng pag-ibig, tuloy ang tinanggap ni Elena Cruz Almasri, hindi lang bilang asawa ng isang sheikh, kundi bilang babae na nagpapago sa kanilang lahat. Ang dagat ay kulay ginto sa ilalim ng paglubog ng araw. Sa isang pribadong villa sa baybayin ng Santorini, naroon sina Rafi, Elena at Aya. Sa wakas, isang pamilyang buo, masaya at payapa. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ang alon at halakhak ni Aya ang bumabasag sa katahimikan. "Mommy, Daddy, look! I made a heart in the sand!" Masayang sigaw ng bata habang nagtatatakbo. Ngumiti naman si Elena, pilit na tinatago ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang pinapanood ang anak. "Beautiful," sabi ni Rafi. "Just like you." Ngumiti naman si Elena, ngunit sa ilalim ng ngiting iyon ay may tahimik na kaba. Kaninang umaga habang nagsusuklay siya, sandaling nanikip na naman ang kanyang dibdib at nahirapan siyang huminga. Matindi na parang may humihigpit sa loob. Ngunit agad niyang pinawi iyon, kagaya ng ginagawa niya noon pa. Walang makakasira sa araw na ito, sabi niya sa sarili. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, hinawakan ni Rafi ang kamay niya. "Are you happy?" Tanong ng lalaki. Ang tinig ay may lambing at pag-aalala. "Very." Mahina niya namang tugon, nakatingin sa papalubog na araw. "More than I ever dreamed." Ngunit nang yumuko si Rafi upang pulutin ang ipit na Elena na nalaglag sa buhangin, saglit na napahawak si Elena sa dibdib. Mahina, halos hindi niya maramdaman ang sariling paghinga. Muling nanikip ang dibdib ni Elena, ngunit hindi niya iyon pinahalata kay Rafi. "I used to think," mahinang sabi ni Rafi habang hawak pa rin ang kamay niya, "that peace was impossible for people like me. But now that I have you and Aya, I realize that peace isn't a place. It's a person. And it's you, Elena. And you gave me a reason to keep living." Balong niya dito. "Even when my heart sometimes forgets how to beat." Hindi naman napansin ni Rafi ang huling linya o marahil ayaw niya munang marinig ang katotohanan na bumabalot doon. Kinabukasan, habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw mula sa veranda, marahang bumubulong ang hangin. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay parang paunti-unti pang humihina. Ngunit sa bawat sandali, kasama si Rafi at Aya, naramdaman niyang sulit ang bawat segundo. Sa ilalim ng langit ng Santorini, sa pagitan ng pag-ibig at katahimikan, nagpatuloy ang pamilya nila. Walang alam na sa bawat halakhak ni Elena ay may lihim na pamamaalam na nagsisimula ng isulat ng tadhana. Mula na magbalik sila sa Dubai, napansinan ni Rafi na tila mas madalas mapatingin sa malayo si Elena. May kakaibang lungkot sa mga mata ni Elena. Parang bawat ngiti ay pilit at bawat hinga ay mabigat. Kaya naman kahit walang sinabi si Elena, nakiusap si Rafi sa mga doktor ng asawa at sa mga tauhan na gawin ang lahat para makahanap ng donor para kay Elena. Isang gabi, habang nag-aayos si Aya ng mga laruan, napansin ni Rafi na tahimik lamang si Elena sa kusina. Nakatitig sa tasa ng tsaa, hindi siya gumagalaw. "Habibti," marahan niyang tawag at nilapitan nito. "You've been quiet all day. Are you sure you're okay?" Ngumiti naman si Elena, pilit na mahinahon. "Oh, I'm fine, Rafi.
I'm just happy watching you both. Lumapit naman si Rafi, tinawakan ng kamay nito. You don't have to be strong all the time. You've carried everyone for so long, so let me carry you now. Ngumiti naman si Elena. If I let you, you'd never let me go. Exactly. Sagot ni Ravi sabay yakap. I never will. Ngunit kinagabihan habang binabasahan ni Elena ng kwento si Aya bago matulog, bigla siyang napahinto. Tumigil ang tinig niya sa gitna ng pangungusap. Ang libro ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Mommy? Tanong ni Aya na napakunot ang noo. Bago pa siya makasagot, naramdaman na ni Rafi ang malamig na hanging dumaan. Paglingon niya, nakita niya si Elena. Bumagsak mula sa upuan. Walang lakas, walang tinig. Elena! Sigaw ni Rafi. Agad siyang sinalo ang asawa bago pa tumama sa sahig. Habibti, look at me! Elena, stay with me! Hinawakan niya ang mukha nito. Malamig, maputla. Bahagyang gumalaw ang labi ni Elena. Rafi, promise me you take care of Aya. Don't say that. Nanginginig ang tinig ni Rafi. You're going to be fine. I'll call the doctor. Ngunit bago pa niya maabot ang telepono ay pumikit na si Elena. Elena! Ang mga tauhan sa bahay nagsitakbuhan. Si Aya ay umiiyak habang yakap-yakap ang ama. Mommy, wake up! Mommy, please! Sigaw ng bata ng paulit-ulit. Sa mga sandaling iyon, lahat ng sigaw ni Rafi ay tila nalunod na sa katahimikan ng gabi. Sa kanyang mga bisig, hawak niya ang babaeng nagpapaalala sa kanya kung paano magmahal. At ngayon, unti-unting kinukuha ng tadhana ang bawat tibok ng puso nito. Bawat huling hinga ay parang pagod na paalam ng kaluluwa. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, lumuhod ang matapang na shake sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Don't leave us, Elena. Please. Not now. Not ever. Ngunit tanging malamig na katahimikan ang sagot. Ang amoy ng desinfectant at tunog ng mga makina sa ospital ay tila nagsasayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa isang silid na pinupuno ng malamig na hangin, nakahiga si Elena. Maputla at halos walang kulay ang labi. Sa gilid ng kama nakaupo si Aya, nakapikit, mahigpit na nakahawak sa maliit na rosaryo. Please, Allah, please don't take mommy yet. Pabulong nitong dasal habang pinupunasan ng daliri ang luha sa pisngi. I'll be good. I'll listen to daddy. Just let mommy wake up, please. Sa labas naman ng silid ay nakatayo si Rafi. Nakayuko na halos durog na ang loob. Lumapit ang doktor. Mabigat ang mukha. Mr. Al-Masri, marahang sabi nito. Her heart is very weak. We can try another intervention but it's risky. Her body might not survive the stress. Then do it. Mabilis sa sagot ni Rafi na halos pabulalas. Do everything you can. Sir, I said do it. Halos pasigaw niya na at nanginginig ang boses. I don't care how much it costs or how long it takes. Just save her. Please. We'll do our best, sir. Pagbalik ni Rafi sa silid, nakita niya si Aya na nakasubsob sa gilid ng kama ng ina. Lumapit siya. Dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. She'll be okay, Habibti. Pabulong niyang sabi. Pilit pinatatatag ang tinig. Daddy, humikbi naman si Aya. I don't want mommy to go away. She won't, sabi niya. Kahit ang sarili niyang puso ay puno naman ng takot. Because mommy promised she'd never leave us, right? Lumapit siya kay Elena at marahang hinawakan ng malamig nitong kamay. Elena, bulong niya. He once told me that love gives strength to the weak. So please, use mine. Take it. Take my strength, my heart, my everything. Just come back to us. Ang mga oras ay lumipas, na tila walang katapusan. Sa bawat tunog ng monitor, sa bawat paghinga ni Elena, sabay ang dasal ni Rafi. Tahimik, paulit-ulit. Ya Allah, spare her life, even if you must take half of mine. At ginawa nga ng doktor ang lahat kahit pa sobrang delikado ng procedure. Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman sila
Sa gitna ng lahat ng takot, marahang gumalaw ang kamay ni Elena. Rafi? Mahina at halos hindi marinig. Agad siyang napaluhod sa tabi ng kama. Elena, I'm here. Habibti, I'm here. You're crying. Because I almost lost you. Pabiling niyang tugon. Don't do that again, please. Sumingit naman si Aya. Mommy, you heard me, right? I prayed for you. I did, sweetheart. And God must have listened because I heard your voice. At doon, sa gitna ng ospital, habang pinagmamasdan ni Rafi ang mag-ina, unti-unting napalitan ng pag-asa ang takot sa kanyang puso. Sa awa ng Diyos ay tuloy-tuloy naman ang naging paggaling ni Elena at natupad pa rin ang pangarap nila na isang buo at masayang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!